Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito, kung maalala ho ninyo, October 10, 2016, nang ipalabas po ng KP ang sinapit po ng 20 anyos na si Marie Antoinette Tan. Maalalang umalis po siya ng tahanan nang wala pong paalam sa kanyang pong pamilya. 12 oras na siyang nawawala. Natagpuan na lamang po ang kanya pong bangkay habang nakasilid po sa plastic bag. Panoorin po natin. Pasado alas 3 ng hapon na 23 ng Setyembre, nasa pool ng CCTV camera ang pulang kotseng ito na may conduction sticker na MP5830 na paikot-ikot sa Garden Villas 3, Barangay Ibaba sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Ang residenteng si Ronnie Regine, napansin daw ang pagharurot ng naturang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Mabilis ang takbo niya. Kaya parang ako, kinukutubahan na lumabas ng bahay. Ayun, paglabas ko ng bahay, nagpalakad-lakad ako din. May nakita akong bag. Nakita ko yung bag, may nilapitan ko, may nakita akong 2 paa. Alauna na madaling araw, ika-23 ng Setyembre, huling nakita ng ginang na si Malu Lumutak ang kanyang 20 anyos na bunsong anak na si Marie Antoinette Tan. Hindi siya nagpaalam, bigla na lang siya umalis, dala niya yung cellphone niya lang. May nakakita, sabi daw sa labas, nakita nila si Marie sumakay sa motor. Ang pag-alis ni Marie sakay ng motorsiklo, nahagip ng CCTV camera sa labas ng St. Rose Subdivision Barangay Market Area. Sa video, makikitang isang lalaki ang nagmamaneho. Mahigit 12 oras na raw ang lumipas. Wala pa ring Marie na umuwi sa bahay nila Malu. Kaya naman, sa labis na pag-aalala ng ginang, minabuti na lamang nilang humingi ng tulong sa otoridad. Sir, nawawala po yung anak namin, anak ko. Repair kami ng barangay na pumunta sa police station. Kasi meron nga daw doon babae na nakita sa baka anak niyo yun o hindi, wag naman sana. Sa mga oras na yun, nakita po yung babae dito. kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Barangay Ibaba at ng Santa Rosa City Police Station ang kahina-hinalang plastic bag na natagpuan sa bakanteng lote ng Garden Villas 3 Subdivision. Nang buksan daw ng mga otoridad ang bag, tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae na wala ng buhay. Pero na makita ni Malu ang katawan ng bangkay, walang pag-aalinlangang kinumpirma niya na ang babaeng natagpuan patay sa loob ng plastic bag ay ang kanyang anak na si Marie. Hindi ko mawari. Sakit, ang hirap. Hindi ko matanggap na yan. Sana yung pumatay sa anak ko. Tandaan mo yan, hindi ka namin titigilan. Ang lalaki nagmamaneho ng motorsiklo kung saan angkas noon si Marie, kinilalang si Lawrence Mark Corpus, 27 anyos. Base sa record ng Santa Rosa City Police Station, isa si Corpus sa mga drug personality sa Laguna na sumuko ngayong taon lamang dahil sa oplantukan. Pinatibay pa ang nakalap na ebidensya nang matagpuan sa loob mismo ng sasakyan ang cellphone ng biktimang si Marie. Nabangan na namin yung paglabas ng suspect at doon na namin siya na-aresto. Motibo ng pagpatay ng suspect sa victim ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Balak o sa plano na mag-take advantage ng suspect doon sa victim na nagresulta sa pagpatay sa victim. Paglilinaw ng kaanak ng biktima, hindi raw kasintahan ni Marie si Lawrence at maaring masugid na manliligaw niya lamang ang lalaki na nakilala lamang niya sa pamamagitan ng text message sa cellphone. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect.
Yun ang matindi talaga, Ben, no? Kapag hindi mo binigyan ng, hindi ka nagpaalam sa iyong mga magulang, maaring matinding sasapitin ng isa pong bata. Kaya napakahalaga talaga ng sinasabing engagement, pakikipag-usap ng magulang, relasyon ng magulang sa inyong mga anak. At dyan ho, naiiwas yung sinasabing mga bagay na hindi ho dapat mangyari. Na nakikita ho natin sa mga ibang mga pamilya, nagkukulang ho sa sinasabing communication. Mas maiging wag maglihim po ng kahit na ano. Sabihin sa inyong magulang kahit na ano man yan. Ito naman, Lex, kalunos-lunos etong sinapit ng dalagitan na to. At kaya naging paalala natin sa mga kababayan natin, huwag basta-basta makipag-eyeball sa mga taong hindi nyo kilala o nakilala nyo lang sa Facebook o text. Dahil ang mga mapagsamantala naglipa na.